Hi po. Ako po pala si James, 46 years old, freelance photographer, mahilig sa mga road trip kasama ang barkada. At sa lahat ng napuntahan ko, si Quijor ang hindi ko makakalimutan. Hindi dahil sa ganda ng lugar, kundi sa isang karanasang hindi ko makakalimutan. Isang kwento ng saya na nauwi sa kababalaghan at kilabot. Nagsimula ang lahat ng to summer taong 2004. Kasama ko ang tropa, sina Renz, Marco at Alvin. Kasama ko rin ang girlfriend ko na si Maris. Matagal na naming planong mag-outing sa may Siquijor. Trip lang talaga para makalayo sa stress ng Maynila, makalanghap ng sariwang hangin at makalimot kahit pansamantala sa mabigat na reality ng adulting. Pagkababa pa lang namin ng ferry sa pantala ng Larena, ibang klase na agad ng vibe. Mainit ang sikat ng araw pero banayad ang ihip ng hangin. Amoy dagat, amoy asin. Pero may halong bango ang damo at halaman na para bang bagong dilig. Ang langit, asul na asul. At ang dagat, parang kristal dahil sobrang linaw na halos kita mo na ang ilalim kahit nasa barko ka pa lamang. Napapaligiran ng isla ng mapuputing buhangin at matataas na puno ng nyog na para bang mga sundalong nagbabantay sa dalampasigan. Sa malayo, tanaw ang mga bundok na kulay berde at asul. Nakalubog din ito sa manipis na ulap. Habang naglalakad kami sa gilid ng kakahuyan, papunta sana sa isang beach spot na sinabi ng driver, bigla naman kaming napatigil. Minadaanan kaming lalaki na nakatayo lang sa gilid ng daan. Matangkad siya. Siguro mga 6'2" ang height niya. Tapos kapansin-pansin ang balat niya dahil sobrang putla nito. Para bagang hindi naaarawan. Tahimik lang siya habang papalapit kami. Pero nang makalapit kami sa tapat niya, bigla siyang nagsalita diretso. Malamig at may halong pwersa na hindi mo alam kung galing ba sa tao o hindi. Mga turista kayo? Wala pa ba kayong matutuluyan? Kung wala pa, sa akin na lang kayo. May bahay ako sa may kakahuyan. Malamig at maluwag. Mura pa. Men, parang okay naman to ah. Ang init pa naman ngayon. Kung may maayos sa tubig at kwarto, game na ako. Sabi, mura lang daw yung isisingil niya eh. Kayo na lang bahala kung magkano ibabayad ninyo. Siya nga pala, ako si Lucas. Nagkatanguan kami ng mga kasama ko. Sumunod kami kay Lucas. Tahimik lang siya habang naglalakad sa makitid na trail papasok sa kakahuyan. Habang papalalim kami, unti-unting nawala ang liwanag ng araw. Parang mas lumamig din ang paligid. Ramdam ko ang mga balahibo ko sa batok na nagsisitayuan kahit wala namang hangin. Maya-maya pa, huminto siya sa harapan ng isang lumang bahay. Kubong itsura pero gawa sa semento ang ilalim. Nakaangat ng onti sa lupa ang mga sahig at halatang matagal nang hindi naaayos. May mga bahagi na bubong na kalawangin na at ang mga bintana ay may retasong kurtina na kupas na ang kulay. Madilim ang paligid. Nakapaligid kasi ang matataas na puno ng akasya at mahogany na halos sinasakop na ang langit. Pagpasok namin, agad kong naamoy yung alikabok na hinaluan ng amag. Masakit sa ilong, parang pinaghahalong lumang kahoy, basa at kaunting asido. Parang may bahid ng kemikal ang amoy. Hindi ko maipaliwanag. Makulimlim ang loob. Ang tanging ilaw lang ay galing sa mga siwang ng bintana at ilang kandilang nakasindi sa isang maliit na altar sa may sulok. May mga bote ng langis, tuyong lanta ng bulaklak at larawang hindi ko maaninag. Habang lumilibot ang mga tropa, tumigil ako sa tapat ng dingding kung saan naroon ng lumang picture frame. Mga luma at itim at puti, pero
Nakakabahala lahat ng tao sa larawan. Mga wala kasing mukha. Parang sadyang tinanggal o binura gamit ang blade. Ganun pa man, binaliwala ko ang lahat ng iyon. Pagod na pagod kami. Kaya kailangan namin ng matutuluyan. Lumipas ang gabi. Gaya ng inaasahan ay nag-inuman kami ng mga tropa ko. Sa maliit na lamesang kahoy sa gitna ng sala, nilatag ni Lucas ang ilang pulutan kagaya na lamang ng daing, chicharon at mani. Sina Renz, Marco, Alvin, hindi talaga mapigilan sa pagtagay. Masaya ako nakikipag-inuman noon kasama ang tropa ko nang lumapit sa akin si Maris. Niyaya niya ako na lumabas muna kami. Sabi niya, gusto rin niyang bumili ng kape o kahit ice cream. Baka meron daw mabibili noon. Ako naman, game lang. Sakto rin na gusto kong lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Naglakad kami palabas ng kagubatan. Mabuti na lang, may dala kaming flashlight. Iyon ang ginawa naming liwanag. Habang naglalakad kami, panay ang kwentuhan at tawanan namin ni Maris. Nang makalabas kami ng tindahan, ay agad kaming dumiretso sa isang lumang tindahan. Mabuti nga at bukas pa iyon. Late na rin kasi noon, kaya bumalik kami noon ng chichirya at kape. Halos 1 oras din kaming nawala noon ni Maris. Tumambay pa kasi kami sa kakahuyan. Sabihin na nating nag-date pa muna kami. Alam niyo na. Kayo nang bahala mag-isip. Pagka-uwi naman namin, bumungad sa amin ang bahay na sobrang tahimik. Bukas pa rin ang ilang kandila sa altar, pero patay na ang ilaw sa sala. Lumingon ako sa sahig. Nandoon pa rin ang tropa. Magkakatabi sila at nakakumot. Dahil pagod na rin kami noong mga oras na iyon, hinayaan na lang namin na magpahinga ang mga tropa ko. Hindi na namin sila ginising o inistorbo man lang. Dumiretso kami noon ni Marie sa isang silid na pinahiram sa amin ni Lucas. Pagkatapos noon, natulog na rin kami. Kinabukasan, nang magising ako ay kaagad akong dumiretso sa may sala. Napatawa pa nga ako nang maabutan kong nasa ganoong pwesto pa rin ang mga tropa ko. Nakahiga pa rin sila at nakakumot. Mukhang sarap na sarap sila sa pagkakatulog dahil ni isa sa kanila, hindi man nang gumalaw. Tumatawa pa nga ako habang papalapit ako kay Alvin. Pagkatapos si marahas kong hinila ang kumot niya ngunit nagulat ako sa aking nasaksihan. Yung dibdib niya, putas. Tila ba may dumukot ng laman loob niya? At sa butas ng dibdib niya, may telang nakabaon. Doon ko lang din napagtanto na may mga patak ng dugo pala sa sahig na malapit sa hinihigaan nila. Madali naman naming tinanggal ni Maris ang kumot ni Renz at Marco. At kung anong sinapit ni Alvin, ganun din ang nangyari sa kanila. Mga bukas ng dibdib. Wala na mga laman loob at may mga nakabaong mga tela. Pare-pareho silang wala ng mga buhay. Kaagad naming hinanap noon si Lucas. Halos halugugin namin ang buong bahay para lang makita siya. Ngunit nabigo kami ni Maris. Hindi na namin siya nakita pa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras noon. Tumakbo kami papunta sa barangay hall. Sinabi ko ang lahat, kahit hirap na hirap, kahit biglang bigla. Kasama ng mga tanod at kapitan, bumalik kami sa bahay na yon. Kinuha nila ang bangkay ng mga tropa ko at dinala sa morgue. Sa investigasyon, nalaman namin na matagal na palang walang nakatira sa bahay na iyon at ilang beses na rin na may nai-report na may mga nawawalang turista malapit sa lugar na iyon. Si Lucas, wala ni isang tao sa bayan ang nakakakilala sa kanya. Wala sa listahan ng residente, wala sa history ng property. Hindi naging madali sa amin ang nangyari, lalo na sa girlfriend ko. Nang dahil sa mga nangyari, inigkaroon ng trauma si Maris. Pakiramdam ko nga rin parang gumuho ang mundo ko. Para ako nahulog sa isang bangungot na walang gisingan.
Si Renz na palatawa. Si Alvin na laging may birong baon. Si Marco na lagi kong kadyam. Wala na sila. Buti nga, may tiwala sa akin ng mga pamilya nila. Alam nilang wala kaming kasalanan. Alam nilang hindi namin magagawa yun sa kanila. Kasi isa yun sa tinignan ng mga pulis. Pero ang isa pa sa misteryong magpasanggang ngayon na hindi pa nasasagot. Sino talaga si Lucas? Ano ba talaga siya? Siya ba ang may gawa nun? Bakit? Nakakalungkot lang isipin na ang masayang bakasyon sana namin ay nauwi sa isang mapait na trahedya na magpasanggang ngayon ay nakatanim pa rin sa aking dibdib. Simula noon, hindi na ako nahilig pa sa pagbabakasyon sa malalayong lugar. Ngayon, kasama ko pa rin si Maris. At sa Mayo 20, sana Sir Paul, may upload mo ito dahil yun din ang araw na nawala ang mga kaibigan namin.